Maayos ang pila ha. Kapag hindi maayos ang pila, hindi ko talaga bibigyan. Paalala ni Isabela sa mga tao sa covered court. 6:00 pa lang ng umaga, ngunit marami ng tao roon. Marami talagang maagang nagigising tuwing araw na yon. Namimigay kasi si Isabela ng pagkain ng almusal sa mga tao. Nakatayo sa gitna ng lahat si Isabel Ramirez. May hawak na sandok. Nakapusod ang kanyang buhok, ngunit may mga hiblang kumakawala habang paikot-ikot siya sa mga mesa. Naglalagay ng sabaw sa mga mangkok at nagbibigay ng banayad ng ngiti sa bawat taong nakapila. "Aling Isabel, dagdagan mo naman po," sabi ng isang batang lalaki. Hawak-hawak ang mangkok ng 2 kamay. Ngumiti siya at dinagdagan yon ng isa pang sandok. "Ang laki naman ng mangkok mo. Buong barangay na yata kayong kakain dyan ah." Tumawa naman ito. "Hati-hati po kami, Aling Isabel, ng mga kapatid ko." Napangiti siya at dinagdagan pa ang laman nun. "Para sa inyo yan magkakapatid, magpakabusog kayo. Kuha rin kayo ng tinapay at gatas doon. Kung ayaw nyo ng gatas, may kape naman." Tumango ang bata. "Salamat po, Aling Isabel." Sa tabi niya, namimigay ng plastik na kutsara si Aling Tasing, isang matagal ng volunteer noong panahon pa ng pangangampanya ng kanyang asawa. "Alam mo, Isabel, kung may piso lang ako sa tuwing may nagsasabing dapat kang tumakbong mayor, matagal na akong nakapagretiro." Mahinang tumawa si Isabel habang hindi inaalis ang tingin sa kaldero. "Huwag mong simulan, Aling Tasing. Hindi para sa akin yan. Masaya po akong tumulong sa mga tao kahit wala po akong posisyon sa gobyerno. Iba pa rin kasi kapag may posisyon sa gobyerno, Isabel. Mas may bigat ang pangalan mo, mas pakikinggan ka, mas magiging boses ka ng mga tao rito na hindi maihayag sa gobyerno. Pakiramdam ko, para sa'yo ang politika, Isabel. Isang katulad mo dapat ang umuupo sa posisyon. Matagal mo nang pinapakain ang bayang ito bago pa man naging opisyal na mayor dati si Mayor Ernesto Ramirez. Sayang at pumanaw ng asawa mo. Nang malaman ng lahat na mag-asawa kayo, aminin mo man o hindi, bumango ang pangalan niya sa mga tao. Kilala ka ng mga tao sa atin at minamahal ka dahil sa mga ganitong pagtulong mo. Mas marami ka pang nagawa kaysa sa mga nakaluklok sa posisyon na nakilala ko. Landas yun ni Ernesto at hindi po sa akin. Hindi ko po kaya kong pasukin ng politika katulad ng ginawa ng asawa ko," sabi ni Isabel kay Aling Tasing. Biglang natahimik ang paligid. Lumapit sa pila ang isang matandang lalaking paika-ika. Napatingin si Isabel at binigyan ito ng isang ngiti. "Tatay Benito," bati niya sabay sandok ng mas marami. "Hindi niyo na po kailangang pumila. Alam niyo yan." "Pinipilit ko," sagot ni Tatay Benito, paus na ang boses dahil sa katandaan. "Nakakahiya dahil nakailang balik na ako para sa mga apo ko." "Ano ba naman po kayo? Okay lang po yun. Dumiretso na po kayo sa akin. Alam mo naman pong pinapauna ko po talagang mga matatanda." Nakangiti niyang sabi at inabot ang mangkok ng arroz caldo. Pagkaalis ng matanda, muling lumapit si Aling Tasing. "Sabi nila tatakbo ulit ang vice-alkalde. Gusto mo ba talagang puro basketball court at mukha niya sa tarpaulin ang makita natin kaysa sa mga programang ganito?" "Gusto ko lang tumulong sa paraang alam ko," sagot ni Isabel. "Tahimik lang, magulang politika. Ayoko pong ma-stress. Gusto ko lang na tumulong ng ganito at pagtuunan ng pansin ng 3 kong mga anak." Lumapit ang isang dalagang nakasuot ng lumang uniforme ng paaralan. Mukhang papasok pa ito, pero nang makita siya ay talagang tumigil pa. Halatang nahihiya pero lumapit pa rin sa kanya. "Ma'am Isabel," mahinang boses na tawag nito. "Salamat po doon po sa bigas at kaunting ayuda nung 1 linggo. Nakabili din po ako ng gamot ni Lola." Marahang hinawakan ni Isabel ang braso ng dalaga. "Anong pangalan mo?" "Clarice po." Napangiti naman ito. "Alagaan mo mabuti si Lola mo ha. Sabihin mo sa akin kung kailangan pa ng tulong," saad ni Isabel at walang bahid ng pagiging peke. Tumango si Clarice at halos mapaluha. "Salamat po talaga. Ang bait-bait niyo po. Kung tatakbo po kayong mayor, iboboto ko po kayo. Sa tingin ko po, kailangan po kayo ng bayan. Yung mga katulad niyo po." Sandaling nanginig ang ngiti ni Isabel. "Salamat, Clarice. Pero hindi talaga ako para sa politika. Isa lang akong taong nagluluto at nakikinig." Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, ubos na ang arroz caldo sa kaldero. Umupo si Isabel sa isang bangko habang pinupunasan ng pawis sa noo.
Pinanood niya ang mga batang naglalaro. Magugustuhan to ni Ernesto. Nakangiting sabi ni Isabel sa sarili. Gustong-gusto niya ang mga ganitong outreach program. Ngunit sumiklab muli ang pamilyar na kirot, ang uri ng pighating mabigat sa dibdib at kailanmay hindi tuluyang nawawala kay Isabel. Pumikit siya at hinayaang haplusin ng hangin ang kanyang mukha. Miss niya na si Ernesto. Mama? Tanong ng kanyang anak. Pagdilat niya, nakita niya si Marco. Ang panganay niyang anak, hawak ang 2 bote ng tubig. Oh, heto po, sabi nito at umupo sa tabi niya. Kailangan mo pong uminom, mukhang pagod ka na po. Tumawa naman si Isabel. Parang tatay mo ang tono mo. Alam ko po. Natawa rin si Marco. Lagi po silang nagtatanong tungkol sa'yo kung tatakbo ka raw po. Napailing naman siya. Hindi pa ako handa sa politika, Marco. Tiningnan siya ng mabuti ni Marco. Hindi ka naman tatakbo para sa politika. Tatakbo ka para sa mga tao. Tiningnan niya ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, wala siyang agad na maisagot. Kung nakikita ng mga tao na para siya sa politika, dapat niya rin bang pag-isipan iyon? Hanggang isang araw, namalaya niya na lang na ang mga tao ang kumilos para sa kanya. Pauwi si Isabel mula sa pamimili sa palengke. Sakay lang siya ng kanyang simpleng bisikleta. May sasakyan sila pero gusto niya ng bisikleta para exercise na rin. Sa malapit na palengke lang din naman siya pupunta. Binati niya ang mga pamilyar na mukha na kanyang nadaraanan. Ngunit may kakaibang naramdaman si Isabel. Matindi sa paraan ng pagtitig ng mga tao sa kanya. Anong meron? Nagtataka niyang tanong sa sarili habang nagpepedal. Parang ang weird nila. Nang lumiko si Isabel sa kanto papunta sa kanila, nakita niyang may grupo ng mga tao roon na nagtipon sa harap ng kanilang gate. Sa una, iniisip niyang may nangyaring masama. Pero mukhang may diskusyon ang mga ito. Lumapit si Aling Tasing, hawak ang clipboard na puno ng mga pirma. Isabel, sabi nito sa kanya, kailangan nating mag-usap. Napakurap si Isabel. Ano to? Petition ito. Sabi ni Mang Dado, ang retiradong punong guro na ngayon ay namamahala sa Barangay Reading Center. Para sa'yo. Para tumakbo kang mayor. Natigilan si Isabel. Ha? Sorry pero hindi po talaga ako sa politika. Nagbibiro po ba kayo? Seryoso kami. Sagot ni Aling Tasing. Tingnan mo, pumirma sila para magpakita sa'yo ng suporta. Marami ang gustong tumakbo ka. Walang ibang tatakbo na katulad ng puso ninyong mga Ramirez, Isabel. Hindi namin gustong umupo ang mga taong alam naming mga buwaya. Walang sapilitan, walang pera. Pag-asa lang ang mayroon kami sa'yo, Isabel. Huwag na. Umurong si Isabel habang mahigpit na hawak ang kanyang bisikleta. Parang hindi po yata ako qualified. Ginagawa mo na ang trabaho, Isabel. Sabi ni Mang Dado. Nag-oorganisa ka ng mga feeding programs. Nakakakuha ka ng gamot para sa mga may sakit. Pinag-ayos mo pa ang mga away sa lupa at mga magsasakat developer noong nakaraang taon. Lahat ng yan ang walang otoridad o budget. Paano pa kapag nasa posisyon ka na? Siguradong higit pa ang mga mas magagawa mo para sa mga mamamayan dito. Pero hindi po ako politiko. Iginiit ni Isabel. Simpleng nanay lang po ako ng mga anak ko. Asawa ko po ang may alam sa pagpopolitika, hindi po ako. Baka mabigo lang po kayo. Mama, hindi po sila mabibigo. Sabi ng kanyang anak ni si Marco na lumabas ng bahay na mukhang papasok pa sa school. Kaya gusto ka po nila. Alam po nila marami kang magagawa, ma. Nakikita rin po namin yun. Malinis po ang intention mo sa mga ginagawa mo. Tumingin si Isabel sa anak habang nakakunot ang noo. Marco, ikaw bang may pakana nito? Tumawa si Marco. Masayang ka po. Pwede ka rin pong maging leader katulad ni Papa. Pareho po kayong magaling mamuno. Nakakasiguro po kami ron. Mabuti po kayong mga magulang sa amin. Kaya itataya ko po ang lahat. Para patunayan na maganda pong kayo ang mamuno dito. Bahagya siyang namangha sa paniniwala ng kanyang anak sa kanya. May kinalaman sa journalism ang kinuha nitong kurso sa kolehiyo. Alam niyang pangarap nito na maging news reporter. Wala itong pinapanigang politiko kahit pa mayor si Ernesto noon. Pumapanig lang si Marco sa katotohanan.
At ang ipush siya ng sariling anak sa politika, malaking bagay na kay Isabel. Mukhang nakikita ni Marco ang katotohanan sa kanya. Huminga si Isabel ng malalim at pinapasok ang mga ito sa kanila. Umupo si Isabel habang nasa maliit na mesa ang petisyon. Paano kung malaman nilang hindi ako kasing galing ng akala nila? Paano kung mabigo ko sila? Hindi ko kayang ginawang pamumuno ni Ernesto noon. Huwag mo pong isipin yun, ma. Hindi po kayo magiging katulad ni Papa dahil hihigitan mo po siya. Pinaglalaban mo na po ang bayan sa paraang hindi nakikita ng iba. Hindi ka po naghintay ng titulo. Umupo sa kanyang tabi si Marco. Hindi siya agad sumagot. Tumitig siya sa mga taong nakakakita ng pag-asa sa kanya. Hindi ambisyon sa politika ang nakikita niya roon. Isang desperasyon na may magawang mas magandang bagay para sa bayan. Tumingin siya muli sa petisyon. Napapikit si Isabel. Nang magbukas ang kanyang mga mata, tahimik siya nagsalita. Pag-iisipan ko po. Pumalakpak ang mga ito. Napabuntong hininga na lang siya. Pinisil ni Marco ang kanyang kamay. Iyan lang po ang kailangan nilang marinig, ma. Pag-iisipan niya pa. Marami rin naman kasi siyang pagdududa dahil marumi ang politika. At yun ang pinakamalaking takot na kanyang nararamdaman. Gayunpaman, natagpuan na lang ni Isabel ang sarili na magpa-file ng candidacy. Hawak niya ang isang brown envelope at bahagyang nanginginig ang mga kamay. Nasa tabi niya si Marco, inaayos ang tiklop ng kanyang puting blusa na para bang isa siyang artistang ayaw magpaayos. Sigurado ka po bang ayaw mong magsuot ng mas formal o blazer man lang? Hindi naman ako magpa-photoshoot, anak. Mahinang sabi ni Isabel habang inaayos ang palda. Mag-file lang for candidacy. Ngumiti si Marco. Mahalagang milestone sa'yo to, ma. Sumilip ang isang clerk mula sa pinto. Ma'am Ramirez, kayo na po. Huminga ng malalim si Isabel at pumasok sa loob. Wala pang 10 minuto ang proseso. Ibinigay niya ang mga kailangang papele. Pagkatapos, bahagyang ngumiti ang election officer. Matapang kayo, Mrs. Ramirez. Maghahain ng ganitong kalit at walang suporta. Bihira yan. Nasa akin siguro ang mga tao, sagot ni Isabel. Wala sana akong balak tumakbo pero nagbago ang isip ko dahil sa kanila. Sa labas, itinaas ni Marco ang cellphone at kinunan silang larawan habang palabas. Wag na, sabi niya tinakpan ang mukha. Anak, ano ba naman yan? Isa lang, memories po, sagot ni Marco at napangiti. Manalo o matalo, proud po kami sa iyo, mama, na tinanggap mo po ang hamon nila. Kinahapunan, kumalat ang balita na parang apoy. Walang campaign manager, walang tarpaulin at walang jingle na naihanda. Independent na kumilos si Isabel kasama ang kanyang mga taga-suporta. Dumami pa dahil nabalitaan na nga ng ilan at gusto pang tumulong sa pangangampanya. Pagsapit ng gabi, puno na ng mga volunteer ang kanilang terasa. Mag-house to house po tayo! Mungkahi ni Clarice, hawak ang isang bungkos ng mga flyer. Hindi po natin kailangan ng malaking pera. Boses lang natin. Saka kilala na naman po si Ma'am Isabel dito dahil sa pagtulong niya at bago pa po niya maging asawa si former Mayor Ernesto Ramirez. Pwede nating hiramin ang mikropono sa kapilya, sabi ni Mang Dado. Gamitin sa palengke at mas maraming tao ron. Napatingin si Isabel sa mga ito at hindi makapaniwala. Talagang naniniwala kayong mananalo ako? Naniniwala kaming mananalo ka po, ma'am. Sagot ni Clarice habang nagniningning ang mga mata. Sa sumunod na 2 linggo, umusad ang kanilang simpleng kampanya na parang tahimik na alon. Walang tarpaulin, walang streamer. Sa halip, maagang paglalakad sa mga kanto, pakikipagkamay sa mga tao, at pakikinig sa mga tendera sa palengke. Ayaw niyang mangako ng hindi niya kayang tuparin. Kapag tinatanong kung anong gagawin niya kapag nahalal, palagi ang sagot niya, makikinig po ako, magsisilbi ako, at hinding-hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Isang umaga, sa kanto ng kalsada, nilapitan siya ng isang lalaki na naka-shades at may maamong ngiti. Ma'am Isabel, galing po ako sa printing company. Kung gusto nyo, pwede po kaming gumawa ng tarpaulin, t-shirts, pamaypay. Sabihin nyo lang. Wala na pong bayad. Solid supporters nyo po kami. Umiling si Isabel. Salamat pero hindi na kailangan. Masyadong makalat yon. Lumapit pa ang lalaki sa kanya. Ma'am, pinupuno ng kalaban nyo ang bayan ng mga mukha nila. Hindi kayo mananalo sa katapatan lang at mga salita. Binigyan niya ito ng isang ngiti.
Eddie, matalo ako ng tapat at may isang salita. Alam niyo po, kung maaalala po ako ng mga tao, mas gusto ko naman po sa mga sinasabi ko sa halip na sa mukha ko sa tarpaulin. Narinig yun ni Marco na nasa malapit lang at napabuntong hininga. Sabihin nila mayabang ka po ma, kasi former mayor po si Papa. Hay, nako, hayaan mo sila. Sagot naman ni Isabel. Mas malala na ang nasabi nila. Ako hanggang alam ko sa sarili ko na totoo ang sinasabi ko. Matalo man o hindi ako natatakot. Maging mayor man ako o hindi titigil ang pagtulong ko sa mga tao. Isang gabi, ginanap ang town hall sa basketball court. Ang ibang kandidato, dumating sa mga SUV, sinalubong ng mga palakpak mula sa bayarang crowd na nakasuot ng campaign t-shirt. Malalakas ang mga talumpati, may script at puno ng kaartehan. Pagkatapos, nang si Isabel naman ang magsasalita, nakasuot lang siya ng simpleng blusa at mahabang palda. Walang ilaw, walang palabas, pati supporters niya, iba-iba ang kulay ng suot na damit. Ayaw niya kasing magsuot ang mga ito ng mga damit na may mukha niya. Gusto niyang magsuot ang mga ito ng mga damit kung saan komportable ang mga ito. Sa halip na maglabas ng malaking budget sa pangangampanya, binibili niya na lang ng pagkain. Bawat mapupuntahan, binibigyan nila ng isang kaba ng bigas at mga pagkain. Mas kailangan ng mga tao yon kaysa ang mukha niyang may tarpaulin. Okay na sa kanyang flyers na ginawa ng kanyang supporters. Hindi ako nandito para pasayahin kayo. Pasensya na rin po, wala po akong guest na artista o influencer. Kung gusto niyo po ng pogi, eto na lang pong anak kong si Marco. Diretsyong sabi niya. Nagtawa na naman ang mga nandoon. Napalingon siya kay Marco na bahagyang nahiya pero natawa na rin. Nandito po ako dahil isa ako sa inyo. Pumipila rin po ako sa gripo dahil wala pong minsang tubig sa bahay namin. Sa health center, naranasan ko na pong pumila ng mahaba nung nagpapagamot po ang nanay ko. Mayaman po ang tatay ko, pero ang nanay ko ay hindi. Sa kanya po ako lumaki, kaya sanay po ako sa hirap. Uuwi na walang mahihinging tulong sa araw po na yon dahil naubusan po ng slot o wala na raw pong pondo. Mahina niyang sabi. Binigyan siya ng katahimikan ng mga tao. Wala po akong campaign fund. Hindi ko po gustong gastusin yon sa kung saan-saan. Nanghihinayang po ako, kaya itutulong ko na lang po sa mga tao. Ang mayroon lang po ako ay puso na alam ang ibig sabihin ng maghirap. At kung pagbibigyan niyo po ako ng tiwala, pangako, hinding-hindi ko po kakalimutan galing ako sa inyo. Puno ng paninindigan na sabi ni Isabel. Nanatiling tahimik ang paligid, tila dinadama ang lahat ng kanyang sinabi. Maya-maya'y dahan-dahang pumalakpak ang mga tao. Hindi bayaran, hindi malakas, pero totoo. Kinagabihan, nakaupo si Isabel sa terasa. Tahimik na umiinom ng salabat na tinimpla ng kanyang pangalawang anak. Alam mo po mama, sabi ni Marco, baka manalo ka po talaga. Hindi agad siya sumagot. Kung mananalo man ako, hindi dahil sa akin. Hindi ako ang nanalo. Mga supporters ko ang panalo dahil silang lumaban para sa akin. Napangiti sila pareho habang tinitingnan ang mga supporter ni Isabel. Kahit gabi na, abala pa rin ang mga ito sa pag-aasikaso para sa pangangampanya. Walang bayad, walang reklamo. Ganun ang mga ito sa kanya. Kaya kahit masasarap na pagkain, sinisigurado niyang mabigyan ang mga ito. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng botohan at pagbibilang ng mga boto. Nasa loob si Isabel ng kanilang simpleng sala, hawak ang tasa ng kape na halos hindi niya nagalaw. Naglalakad si Marco paikot sa tabi ng bintana habang nanonood naman sa live ang kanyang dalawa pang anak. Ma, biglang sabi ni Marco, lumalabas na po ang final tally. Hindi gumalaw si Isabel. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Ayokong malaman muna. Kinakabahan ako. Kailangan ma. Mahinahong sagot ni Marco, sabay hawak sa balikat niya. Totoo na to. Ma'am Isabel, panalo ka po. Sigaw ng isa niyang supporter. Napakurap si Isabel. Ano? Panalo ka po. Higit doble ang lamang mo po sa ibang kandidato. Isinisigaw ng mga tao ang pangalan mo sa plaza, Ma'am Isabel. Niyakap siya ng kanyang mga anak at may sinabi pa si Marco sa kanya. Ikaw na ang bagong alkalde, ma. Nilapag ni Isabel ang tasa habang nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam ang sasabihin. Narinig niya at nakita ang pagpalakpak at saya sa mukha ng mga supporters niya.
Alam na namin, sabi ni Mang Dado. Nakita ng mga tao ang pagkatao at katapatan ng puso mo, Isabel. Dahan-dahang tumayo si Isabel. Tiningnan ang mga mukhang nakapaligid sa kanya. Mga bata at matatanda na puno ng pag-asa. Umiling siya at hindi pa rin makapaniwala. Kinagabihan, nakatayo si Isabel sa lumang entablado sa harap ng plaza. May nag-set up ng mikropono. May maliit na pagtitipon, walang engrandeng programa. Walang handang talumpati. Siya lang sa pangkaraniwang kasuotan at ang bayang pumili sa kanya. Napalunok si Isabel at hinayaang dumaan sa kanyang paningin ang pamilyar na mga mukha. Wala po akong inihandang talumpati, panimula ni Isabel. Dahil hindi ko po inasahang manalo, tawanan at palakpakan ang narinig mula sa mga ito. Nakita niyang kanyang mga solid supporter na nag-alay ng pawis at pagod para ipakilala siya sa mga tao. Natawa siya nang may mga naluha pa nga sa mga ito. Huminga ng malalim si Isabel. Akala ko po masyado akong tahimik, masyado akong karaniwan. Former mayor po ang asawa ko na si Ernesto, pero hindi ko po inaasahan na mananalo ako. Aaminin ko po na hindi po ako bihasa sa politika. Karamihan sa buhay ko, nagluluto lang ako, nag-aalaga ng mga anak at tumutulong kung saan pwede. Hindi ko po naisip na pwede pala akong maging pinuno. Napangiti si Isabel at medyo nahihiya pa. Noong naghain po ako ng kandidatura, wala akong slogan, walang sponsors, walang endorsements. May pera po kami, pero hindi ko po masyadong pinagtuunan ng pansin ang mga bagay na yon. Nilaan ko na lang po ang pondo para sa pamimigay ng pagkain at kaunting tulong sa mga nadadaanan naming bahay. Naakusahan pa po kaming nanunuhol. Pero nasa akin naman kayo, ang tiwala niyo po ang panangga ko. Ang mga kwento niyo po, ang pag-asa po ang nagluklok sa akin dito. Lumapit ang isang bata sa entablado at inabot sa kanyang isang bulaklak na gawa sa papel. Lumuhod si Isabel at tinanggap yon. Umugong ang palakpakan sa buong plaza. Hindi man yung sigawan ng mga tagahanga, pero yon ay matatag na tugon ng tiwala. Pag-uwi nila, bukas pa rin ang mga ilaw. Gising pa ang buong pamilya, pati ang mga kamag-anak mula sa kabilang barangay na dumayo lang para masaksihan ng sandali. Sa wakas, nakaupo na si Isabel sa kanyang silid. Magpapahinga na muna siya. Mayor Isabel Ramirez, mahina niyang sambit. Mayor na ako. Pumasok si Marco na may dalang bungkus ng notes at ng mga forms. Pinabibigay po sa inyo, ma. Next week mo raw po makikilala ang transition team. Ipapaliwanag daw po nilang budget at mga nakabinbing proyekto. About sa oath-taking mo, Tuesday na raw po. Hinimas niyang sentido. Marco, natatakot ako. Umupo ito sa tabi niya. Mabuti po yan. Ibig sabihin, mamumuno po kayo ng may kababaang loob. Tiningnan niya ang kanyang anak. Paano kung mabigo ako? Eh di matututo ka po at susubukan ulit. Hindi naman po sila bumoto sa inyo dahil alam nilang perpekto po kayo. Marahan siyang tumango. Tama naman ang kanyang anak. Hindi nga siya perpekto. Gayunpaman, gagawin niya pa rin ang kanyang best para maging maayos ang komunidad habang siya ang nakaluklok sa posisyon bilang mayor. Lumipas ang mga linggo na malayan na lang ni Isabel na nasa mayor's office na siya. Sandaling tumigil si Isabel sa may pintuan. Pinagmamasdan ang mga estante ng mga binder, ang matigas na silya, ang malawak na mesa kung nasaan ang pangalan niya. Hindi niya lubos maisip na magiging opisina niya ang dating opisina ng kanyang asawa na si Ernesto. Mayora, wika ng sekretary na si Lori. Gusto niyo po bang mapag-isa muna bago natin i-discuss ang mga nakabinbing documents? Bahagyang tumango si Isabel. Oo, salamat Lori. Sandali lang. Maingat na isinara ni Lori ang pinto. Mag-isa na ngayon, dahan-dahang lumakad si Isabel paikot sa silid. Dinampi niya ang mga daliri sa kahoy ng mesa. Umupo siya at binuksan ang isang drawer. Nandun ang mga folder, maayos na nakaayos ayon sa taon. Isang maliit na brown na sobre ang nakatawag sa kanyang pansin. Nakasulat doon ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat kamay ni Ernesto. Binuksan niya yon habang nanginginig ang mga kamay. Laman nun ay ang mga records, kalhating natapos na memo at isang lumang letrato nilang dalawa mula sa isang campaign rally 10 taon ang nakakalipas. Napangiti siya kahit papaano. Noon, puno ng pangarap si Ernesto.
Determinado palagi na may magawa para sa bayan. Nagluluksa pa siya sa pagpanaw ng kanyang asawa, kaya nga binuhos niya na lang ang oras sa pagtulong. Hindi niya naman inasahang siya palang susunod na uupo roon bilang mayor. Pero napansin niya isang makapal na ledger na may markang infrastructure projects. Na-curious siya at binuksan iyon. Mga pagkukumpuni ng kalsada, pagpapatibay ng tulay at pag-aayos ng community center. Inisa-isa niya ang mga numero hanggang mapansin niya ang isang proyekto. Barangay 7 Drainage System, budget 1.2 million. Kumunot ang noon ni Isabel. Mukhang masyado yung mataas. Buong halaga ang nailabas at iisang contractor lang ang nakalista. JM Solutions? Tanong ni Isabel. Bumalik sa isip ni Isabel ang pagbisita niya sa Barangay 7 noong nakaraang linggo. Sira pa rin ang drainage system. May pagbaha noong huling ulan, kaya tumulong pa siya sa paglilimas sa mga bahay-bahay. Reklamo pa rin yun ng mga residente, pero nailabas na agad ang budget. Binuksan niya ang isa pang pahina. Daycare renovation in Barangay 5, budget nila 2.1 million, pero butas pa rin ang bubong ng daycare na yun at ang laki ng budget allocation dito. Kinagabihan, dinala niyang ledger pa uwi at inilatag yun sa mesa sa kusina. Habang nire-reheat niya ang ulam, napansin ni Marco ang mga dokumento. Maingat nitong tanong. Ano po yan? Mga dating records sa mga project noong papa mo pa lang ang nakaupo. Sagot ni Isabel at tinitingnang mabuti ang ilan pang mga dokumento. May nakita akong ilang bagay na hindi tugma sa aktual na kalagayan. 1.2 million pesos para sa drainage system na wala naman. At itong contractor, JM Solutions, na hindi ko alam kung saan ang galing. Wala silang ibang proyekto. Alam ko dahil nang mangampanya kami, yun ang mga nareklamo ng mga residente. Tahimik na tumingin si Isabel sa anak niya. Marco, parang may perang nawala habang nakaupo ang papa mo dati bilang mayor. Hindi agad nakasagot si Marco. Dinampot ni Isabel ang isa pang folder na may label na donor reports para sa private funding. Gaya nito, isa pa, mga donasyong natanggap daw para sa mga aktibidad at gamit ng bayan. Pero walang detalye, walang resibo. Umupo si Marco sa tabi niya. Sa tingin mo po, alam ni Papa? Napalunok si Isabel. Siya ang pumirma sa lahat. Paulit-ulit ang pirma niya. Imposible nang wala siyang alam dito. Gusto niyang paniwalaan na walang katiwali ang ginawa si Ernesto. Gusto niyang isiping hindi sangkot sa kahit na anong pangungurakot ang asawa niyang namatay. Pero iba ang sinasabi ng puso niya. Kinabukasan, ipinatawag ni Isabel si Lori sa opisina. Kailangan ko ang full audit reports mula sa nakarang 3 taon at kopya ng lahat ng kontratang pinirmahan ni former Mayor Ernesto. Napakurap si Lori. Opo, Mayora. Pwede ko po bang malaman kung bakit? Nag-alinlangan si Isabel, ngunit sinabi niya pa rin. May ilang hindi tugmang records. Kailangan kong malaman kung saan napuntang bawat sentimo ng budget na ina-allocate nila. Tumango si Lori at halatang nabigla. Ihahanda ko po agad. Tiningnan niyang mga kupas na ledger, ang kupas na pirma, ang mga hindi tugma. Ang nakaraan ay nagsisimula ng magsalita. Natatakot siya sa kanyang mga malalaman. Pero siya, si Isabel Ramirez, ina, byuda at isang alkalde na dapat makinig sa binubulong ng hustisya. Maaraw ang conference room ng mayor. Nakaupo si Isabel sa dulo ng mahabang mesa, tuwid ang likod at sinusubukang ipakita ang otoridad kahit may kaba sa kanyang dibdib. Sa paligid niya ay nakaupo ang mga kawani na matagal nang naglingkod sa ilalim ng kanyang asawa. Ang ilan ay dekada na. Salamat sa inyong pagdalo, panimula ni Isabel at pinagsalubong ang mga kamay. Hindi pa ito formal na audit, pero gusto kong magkaroon ng malinaw na ideya tungkol sa mga proyekto nitong mga nakaraang taon, lalo ng mga hindi pa natatapos. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay naglinis ng lalamunan si Engineer Turing. Mayora, karamihan po sa mga pangunahing proyekto ay sa pamamagitan ng third-party contractors. Tayo po ay nagmumonitor lang at pumipirma kapag may natanggap na ulat. Ulat? Tanong ni Isabel. Gumawa na ba ng physical inspection? Paminsan-minsan po, Mayora, hindi palagi. Sagot naman ito at umiwas ng tingin. Inabot ni Lori ang listahan ng mga proyekto.
Mabilis yung sinuri ni Isabel at agad dumampi ang tingin niya sa linya na may markang San Lorenzo Agri Training Hall. Tinapik niya ang papel. Eto, ang training hall. Nasaan ito? Katahimikan ang binigay sa kanya ng mga ito. Kaunti na lang, matatawa na si Isabel ng mapanuya. Mukhang front lang ang ganda ng pamamalakad ng kanyang asawa, pero mukhang wala naman talagang nagawa. Pagkatapos ay bahagyang gumalaw si Engineer Turing. Hindi pa po talaga naumpisahan yun, Mayora. Tumingala si Isabel. Pero nailabas na ang pondo. May disbursement na ayon sa records. Bakit wala pa rin nagagawa? Nang mangampanya ako house to house, nakita kong ganun pa rin ang kalagayan nila. Hindi ko makakalimutan dahil mas tumatatak sa isip ko ang dapat ayusin. Muling natahimik ang silid. Nagtinginan ang mga opisyal bago muling nagsalita si Engineer Turing. Na-redirect po. May problema raw po sa titulo ng lupa. Sabi ni Mayor Ernesto, ipagpapatuloy kapag naayos na yon. Kumunot ang noon niya. May sumunod pa ba pagkatapos nun? Wala na po, Mayora. Dahan-dahang tumango si Isabel. Pilit pinapanatili ang pagiging kalmado ng mukha kahit naiinis na sa mga opisyal na nasa harapan niya. Naiintindihan ko. Natapos na rin naman ang meeting. Maya-maya ay naging bisita niya si Luis Alcantara, dating kaibigan ng kanyang asawa at dating campaign strategist. Tumayo si Isabel. Luis, hindi ko alam na bumalik ka na sa bayan. Kararating lang. Sagot nito at umupo sa upuan na nasa harap ng kanyang table. Na-curious lang ako kung paano nakakasabay ang bagong alkalde sa yapak ng luma. Pinilit ni Isabel ang isang tipid ng ngiti. Sinusubukan kong punan lahat ng pagkukulang sa tapat na paraan. Tumawa si Luis. Ingat, Isabel. Hindi laging umaabot sa finish line ang katapatan dito. Tumingin si Isabel ng diretso. Hindi nasisindak sa babala nito. Alam mo yung palagi nilang sinasabi? Nagagayahin ko ang pamumuno ng asawa ko? Pero mukhang hindi. Mas marami akong tinik. Nang pumasok ako dito, handa na ako sa maruming laro. Hinuhukay mo ang mga bangkay ng nakaraan, Isabel. Mahina nitong sabi. Gusto mong maging banal sa sistemang itinayo ng mga lobo. Mag-ingat ka. Baka ikaw ang lamunin. Mapanuyang tumawa si Isabel. Mas pipiliin kong lamunin habang ginagawa ang tama kaysa mabuhay sa ginagawa gamit ang pag-asang ninakaw sa iba. Dahil sa mga sinabi ni Luis, alam niyang isa ito sa tutol sa kanyang mga ginagawa. Napilitan na rin siyang kumuha ng bodyguards para sa kanya, sa kanilang tahanan at kanyang mga anak. Kailangan niyang mag-ingat. May alam siyang firing dahil sa lolo niyang general noon sa military. Buong bahay nila, kahit saan ay may armas. Marunong siyang humawak ng baril, kaya alam niyang kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Natigil lang naman siya sa extreme sports nang magkaroon ng asawa at mga anak. Kinagabihan, mag-isa si Isabel sa kanyang opisina. Sobrang stress niya sa mga binabalikang proyekto. Naaprubahan, napondohan, pero hindi na itayo. Tahimik na pumasok si Marco na may kape mula sa paborito niyang coffee shop. Ayos ka lang po, ma. Kumain po kami sa labas ng mga kapatid ko. Gabi na, hindi ka pa po umuwi. Kaya dinalhan ka po namin ng pagkain at coffee. Tinanggap niya yon. Salamat, anak. Hindi ko alam kung sino talagang papa ninyo. Kilala ko si Ernesto bilang asawa, bilang ama niyo, pero hindi bilang isang alkalde. Ang taong pumirma sa mga kontratang ito, pero kailangan kong malaman ng totoo kahit masaktan ako. Nagsimula si Isabel sa inspection. Nandoon siya sa lupa kung saan ang pinangakong pabahay para sa 50 pamilya. Ngunit walang bahay, wala man lang pundasyon, damuhan, ligaw ng mga halaman at katahimikan lang ang naroon. Katabi niya si Marites, isang barangay health worker at matagal nang naninirahan doon. Naalala ko pa po yung launch, Mayora, ani Marites habang umiiling. Ang laki pa ng paribon cutting ni Mayor Ernesto. May mga kamera pa, pati mga politiko mula sa probinsya dumalo. Akala ko nga po sa wakas magkakaroon na po talaga ng matinong pabahay dito. Sinuyod ng tingin ni Isabel ang tigang na lupa. Walang itinayo. Tumango si Marites ng malungkot. Pinatag lang po ang lupa, tapos iniwan. Ang sabi may problema raw sa mga permit, pero hindi na kami binigyan ng kasagutan. Nakalimutan na lang.
Lumuhod si Isabel at pinulot ang isang kalawangin na pako mula sa lupa. Alam niyo ba kung anong kumpanyang inatasan para sa construction nito? Galing daw po sa Maynila, sagot ni Marites. Hindi ko na po maalala ang pangalan pero parang taga rito yung engineer. Ricky Santos? Pagkumpirma niya. Opo, siya nga. Tumayo ng tuwid si Isabel. Salamat Marites. Kinahapunan, bumalik si Isabel sa kanyang opisina. Binuksan niya ang isang drawer na puno ng mga bank statement at dokumentong galing sa lumang files ng kanyang asawa. Nalaman niyang nailabas na rin ang pondo. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng isang numero. Ricky Santos, speaking. Sumagot naman siya kaagad. Mr. Santos, si Isabel Ramirez ito. Sandaling katahimikan ang namayani. Mayor Ramirez! Mayor Isabel. Hindi ko po inaasahang tatawag kayo. Pinuntahan ko ang housing site sa Luntian kanina. Walang paligoy-ligoy, nasabi ni Isabel. Kailangan ko ang totoo. Anong nangyari? Bakit walang naitayo kahit isa? Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Ricky. Mayor, land survey lang ang ginawa ko. Hanggang doon lang ang bayad sa akin. Hindi kami nakapagsimula ng construction. Naubos na raw ang pondo bago pa man kami makapagsimula. Naubos? Nagtataka niyang tanong. Sumagot naman ito. Isinumiti ko na po ang report ko. Tapos ilang linggong lumipas, bigla na lang nagsara yung kumpanyang pinagtrabahuhan ko. Wala nang email, wala na ring bayad. Wala po. Nakilala mo ba ang kinatawan nila? Tanong niya pa rito. Nagsalita muli si Ricky. Arnel Castillo. Pero may narinig akong chismis na peki raw ang pangalan niya. Sinubukan kong magtanong-tanong pero sa totoo lang po, Mayor, natakot na rin po ako madamay. Upo po si Isabel at hindi na mapakali. Sa tingin mo, alam ni Ernesto? Mahabang katahimikan ang namayani bago muling nagsalita si Ricky. Pumirma po siya sa lahat, Mayor. Nakita ko po mismo ang pirma niya. Pero kung alam po ba niya talaga ang mga nangyari sa likod ng proyekto, hindi ko po masasabi. Nagpasalamat si Isabel pagkatapos. Binaba niyang tawag, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya na nagugustuhan na sa lahat ng katiwaliang iyon, pangalan ng asawa niya ang laging ugat. Kinabukasan, nagtungo naman si Isabel sa Municipal Archives. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa AC de la Peña, sabi ni Isabel. Mga account, business license, kahit ano. Binuksan ng empleyado ang laptop. Na-check ko na po ang local business registry. Walang kumpanyang ganyan. Pero may nakita po akong maliit na entry sa financial disclosure ni Mr. Ernesto Ramirez. Consulting services po nakalagay dito. Naramdaman ni Isabel ang paninikip ng kanyang dibdib nang marinig na naman ang pangalan ng kanyang asawa. Hindi na biro ang kanyang mga natutuklasan. Mayora, sabi sa kanya ng tauhan niya. Ito na po ang dokumentong hiniling nyo. Ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth po ni former Mayor Ernesto Ramirez. Taon-taon po ang paglago. Nag-click ito sa mga spreadsheets. Tumaas po ang kanyang idineklarang net worth mula 4.2 million noong 2018 hanggang 26.8 million po noong 2024. Napatitig si Isabel sa mga numero. Almost 6 times ang tinaas? Opo, Mayora. At hindi po tugma sa kanyang idineklarang kita. Hindi sapat ang sahod, personal assets at mga investment niya para sa ganitong pagtaas. Maliban na lang po kung nananalo po siya sa loto taon-taon, sabi pa nito sa kanya. Nagbukas ang tauhan niya ng isa pang bagong tab. May isa pa po, may mga titulo ng lupa sa pangalan po ni Mr. Ernesto Ramirez, pero hindi po idineklara sa records niya. 3 condominium sa Makati, isang bahay at lupa sa Tagaytay. Lahat po binili gamit ang isang shell corporation na tinatawag na Ramirez Development Corporation. Hindi ko kailanman narinig ang corporation na yan. Natulala na lang, nasabi ni Isabel. Tumango naman ito. Wala rin pong ibang nakarinig. Hindi po ito nag-ooperate, hindi nagbabayad ng buwis, basta tagahawak lang ng assets. Naninikip ang dibdib ni Isabel. Ang ibig mong sabihin, front lang ito? Tumango naman ang kanyang tauhan. Yes, Mayora. Na-trace din po namin ang ilang padala sa isang foreign account sa pangalang E.R. Ramiro, malapit sa Ernesto R. Ramirez. Tumatanggap po ang account na yan ng mahigit 12 million mula po sa iba't ibang tinaguriang consultant
na konektado sa mga proyekto ng munisipyo noong siya pa po ang nakaupo. Kinagabihan, mag-isang nakaupo si Isabel sa kanilang kwarto. Pagkatapos ng ilang buwang paghahanap ng mga kakulangan, nalaman niyang traidor sa bayan si Ernesto. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak. Kumatok si Marco bago pumasok. Ma, ano po nangyari? Hindi siya lumingon. Nakausap ko ang tauhan dati ng papa mo. Mas talo kong napatunayan na marami siyang katiwalian. Naluluhang sabi ni Isabel. Umupo si Marco sa tabi niya. Ano pong balak mong gawin ngayon? Tumingin siya rito. Anong klaseng pamana ang binubuo ko kung mananahimik ako? Naging mayor ako dahil naniwala ang mga tao na iba ako. May utang akong katotohanan sa kanila. Kahit kapalit nito ang lahat, kahit masira pang pangalan ng papa ninyo. Kinabukasan, nagpatawag si Isabel ng pulong kasama ang mga department head pati na rin konsehal. Nakatuklas ako ng malalaking irregularity sa pananalapi na konektado sa mga nakaraang administrasyon, sabi ni Isabel at matatagang boses. Kabilang dito ang mga ari-arian at account na may kaugnayan sa aking yumaong asawa, ang former mayor na si Ernesto Ramirez. Nagkatinginan ang mga tao sa silid. Maghahain ako ng voluntary statement sa mga dapat na makaalam ng ginawa ng aking asawa at para malaman kung sino pa ang mga nasa likod ng lahat ng katiwalian. Magsisimula rin ako ng proseso ng pagbebenta ng mga ari-arian at ibabalik ang pera sa kaban ng munisipyo. Buong paninindigan na imporma ni Isabel. Halatang gulat si Konsehal Reyes, isa sa mga veterano sa konseho. Mayor, sigurado po ba kayo? Maaring masira ang pangalan nyo, pati ang alaala ng asawa ninyo. Tiningnan ni Isabel ang matanda. Ang pamanang yon ay itinayo sa pagdurusa ng mga taong nagtiwala sa kanya. Hindi ko po protektahan ng kasinungalingan kapalit ng katotohanan. Nagpatuloy siya sa trabaho bilang mayor. Habang inaasikaso ang ginawa ni Ernesto noon, nilulutas niya rin ang mga problema sa kanila. Hindi, bakit huhulihin ang mga street vendor kapag may inspection? Parte sila ng community. Saan ni Isabel habang nasa gilid ng kalsada at kausap ang mga opisyal sa barangay. Maghahanap tayo ng lugar na para sa ating mga street vendors. Kapag may lumabag, kausapin nyo ng maayos. Kapag matigas ang ulo, dalhin nyo sa munisipyo at kakausapin ko. Pero huwag nyong sisirain ang mga paninda nila. Hindi kayong namuhunan. Huwag sana tayong maging marahas. Be mindful dahil may binubuhay din naman silang pamilya. Pagkatapos niya ron, bumalik na siya sa opisina para sa ilan pang trabaho. Habang nasa gitna ng ginagawa, may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Hi, Mayora! Tawag ng isang pamilyar na boses. Ana! Masaya niyang bulalas. Pumasok si Ana, ang matalik niyang kaibigan mula pa ng kolehiyo. May dala itong merienda para sa kanya at sa mga staff ng munisipyo. Masaya silang nagyakapan, parang kapatid niya na si Ana. Kaya naman, nang marinig niya ang boses nito, hindi niya napigilang umiyak. Tuluyan na siyang bumigay. Grabe, namiss mo ba ako? Bakit grabe kang makaiyak? Tanong ni Ana habang hinahagod ang kanyang likod. Marami akong nalamang katiwalian ni Ernesto. Hindi ko na kilala kung sino ang pinakasalan ko, Ana. Singhal niya sa pagitan ng mga luha. Akala ko mabuti siyang tao. Ngayon, hindi ko na makilalang pangalang iniwan niya. Mahigpit siyang niyakap ni Ana habang kalmado at matatagang boses. Hindi ikaw si Ernesto, Isabel. Hindi ka kailanman naging siya. Naniniwala ka sa mga tao, sa serbisyo. Nariyan pa rin yan. Hinawakan ni Ana ang kanyang kamay. Kung ganon, ibalik mo. Yan ang dahilan kung bakit ka naiiba. Nakikita mo ang mali at hinaharap mo naman. Isabel, alam kong nabigo ka sa asawa mo, pero alam ko rin na hindi ka magiging katulad niya. Kinagabihan, tinipo ni Isabel ang kanyang mga anak sa sala. Nandoon din ang bunsong si Matthew na 10 taong gulang pa lamang. Masyado pang bata upang lubos na maunawaan, pero alam niyang maiintindihan pa rin ito. May mahalaga akong kailangang sabihin sa inyo. Panimula ni Isabel. May mga bagay akong natuklasan tungkol sa tatay ninyo, mga bagay na hindi ko alam habang nabubuhay pa siya. Kumunot ang noo ni Sofia. Anong mga bagay po yun, Ma? Napalunok si Isabel. Kumuha siya ng pera mula sa gobyerno. Malalaking halaga. Itinago niya sa ibang pangalan, pati sa ibang bansa. At sa tingin ko, ang pamumuhay natin, ilan sa mga bagay na mayroon tayo, galing sa perang yon. Napatingin si Matthew sa kanya.
Nagnakaw po si Papa? Naninikip ang dibdib ni Isabel. Oo anak, sa tingin ko, ganoon nga. Napanguso ang kanyang anak na bunso. Pero mabait po siya sa akin. Tinulungan niya po ako sa homework ko nung nabubuhay pa po siya. Alam ko at mahal ka niya, tayong lahat. Pero minsan, kahit mahal tayo ng isang tao, nakagagawa pa rin sila ng mali. Pinahid ni Sofia ang luha sa mata. Ano na pong mangyayari ngayon, Mama? Ibabalik ko. Sagot ni Isabel. Ang mga pera, mga ari-arian, ibabalik ko. Sasabihin ko ang lahat sa gobyerno, kahit husgahan pa tayo ng mga tao. Kaya sana, handa kayo. Tahimik pero matatag ang tinig ni Marco. Kung ganon, ayusin mo po mas okay pong mahusgahan tayo at least marunong po tayong gumawa ng tama. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Sofia. Makakasuhan ka po ba, Mama, dahil sa mga ginawa ni Papa? Agad na umiling si Isabel. Hindi anak, wala akong pinirmahan. Hindi ko alam ang mga ginawa niya. Pero kailangan kong ayusin ang kalat na iniwan niya. Kinagabihan, tulog na ang mga bata. Nakatayo si Isabel mag-isa sa kusina. Nanginginig ang mga kamay habang nagtitimpla ng tsaa. Tahimik na pumasok si Marco. Okay ka lang po, Ma? Tumango si Isabel. Pagod lang. Nagsali ng tubig si Marco sa baso at sumandal sa counter. Dati po, iniisip kong bayani si Papa. Gusto ko pa ngang pumasok sa politika tulad niya. Pero ngayon, mas gusto kong maging katulad mo, Ma. Yung nagsasabi ng totoo kahit masakit. Lumingon si Isabel habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Napakahalaga ng sinabi mong yan sa akin. Tipid na ngumiti si Marco. Makakaraos din po tayo, Ma, sa mga problemang iniwan ni Papa. Sa mga sumunod na araw, nagpatawag na si Isabel ng press conference. Puno ang munisipyo, nakaayos ang mga plastik na upuan, may mga mamamayan, mga opisyal ng barangay, mga reporter, pati mga estudyanteng naka-uniforme na dumiretso roon pagkagaling sa paaralan. May mga curious, may maingat, at may ilang galit. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Mayor Isabel Ramirez. Salamat sa pagpunta ninyo. Nagpatawag po ako ng pagpupulong na ito, hindi dahil gusto ko pong magpasikat, kundi dahil kailangan. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa paligid. Nagkaroon din ng mga flash ng kamera. Huminga siya ng malalim. Kilala niyo ako bilang babaeng tumakbo sa pagkaalkalde ng walang campaign fund, walang tarpaulin, walang slogan. Isang pangako lang ang bitbit ko, ang maglingkod ng tapat at may puso. Nagpatuloy si Isabel. Pero kamakailan, natuklasan ko po na ang yumaong asawa ko na si dating Mayor Ernesto Ramirez ay ginamit ang pondo ng bayan sa maling paraan. Lumikha siya ng mga peking kumpanya, nagtago ng pera sa ibang bansa, at bumili ng mga ari-arian gamit ang peking pangalan. Lumakas ang mga bulungan. Bahagya siyang napayuko. Alam niyang kasiraan din yon sa kanyang pamilya, pero titindig siya sa katotohanan at katapatan sa paglilingkod sa bayan. Maingat niyang itinaas ang kamay. Hindi ko po alam. Wala akong kinalaman. Pero ang totoo, nakinabang po ako, kami ng pamilya ko nang hindi namamalayan. At dahil doon, narito po ako ngayon, nagsisimula na po akong ibalik ang mga kinurakot na yaman. Nakikipagtulungan na po ako sa mga auditor at mga ahensya ng gobyerno para ibenta ang mga ari-arian at ibalik ang pera sa ating bayan. Tumayo ang isang lalaking reporter sa kaliwang bahagi. Mayor, hindi po ba kayo natatakot na magiging kasiran ito sa inyong pangalan bilang isang mayor? Bakit hindi na lang ayusin ang tahimik? Tinitigan niya ito. Dahil ang katahimikan ay pagtataksil. Kapag nanahimik ako, kasabwat ako sa kasinungalingan. At kayo, ang bayang ito, karapat-dapat sa katotohanan. Mayor Isabel! Tanong pa niyang isang reporter. Paano po namin malalaman na dito na to magtatapos? Na hindi mo po protektahan ng iba pang sangkot? Sino mang sangkot na nakakaalam, lumagda o nag-aproba ay pananagutin. Kaalyado man, kaibigan o kamag-anak. Puno ng panindigan na sabi ni Isabel. Pagkatapos ng pagpupulong, naglakad na siya palabas ng plaza. Lumapit ang isang driver ng tricycle. Mayora, nagalit ako nung una kong marinig. Ibinoto ko ang asawa mo. Akala ko malinis siya. Napakamot ito sa batok. Pero ikaw, ginawa mo ang hindi niya ginawa. Hinarap mo kami. Tumango si Isabel habang namumuo ang luha sa mga mata. Salamat po sa sinabi niyo. Salamat po at nauunawaan niyo ako.
Pagkatapos nun, nakipag-usap na nga siya sa abogado. Kailangan niya nang ayusin ang lahat sa lalong madaling panahon. Inilapit ni Atty. Rivas ang isang set ng papeles sa kanya. Ito ang kasunduan para sa property sa Tagaytay. Yung nakapangalan sa Ramirez Development Corporation. May nahanap kaming legitimate buyer na handang bilhin ito sa tamang halaga. Diretso itong mapupunta sa Community Trust Fund. Mabilis na tinapunan ni Isabel ng tingin ang mga dokumento. Meron pa bang natitirang mga ari-ariang kailangang ibenta? Tumango si Atty. Rivas. Yung 3 condominium sa Makati ay hindi pa tapos. Pero kapag naayos na yon, makokompleto na natin ang kabuuan ng pondo. Malaki na ang naibalik mo. Malapit mo nang mabawi ang halos lahat. Mabuti. Sagot ni Isabel sabay buntong hininga. Ang perang yan ay para sa mga tao, hindi para sa mga proyekto na biglang nawawala. Bahagyang ngumiti si Atty. Rivas. Sangayon ako, Mayor. Sisiguraduhin ng Community Trust ang pagiging transparent ng paggamit sa pondo. Sa pamumuno mo, maaari na nating simulan ang pagresolba sa mga pangunahing problema sa ilang community. Ang isip ni Isabel ay lumipad sa kanyang pangarap para sa bayan. Isang lugar kung saan hindi na kailangang magtanong ang mga mamamayan kung saan napupunta ang pondo para sa pagpapaunlad ng lugar nila. Gusto niya ng isang bayan na hindi na binabalot ng anino ng kasinungalingan. Gusto kong gamitin ang trust fund para sa isang partikular na proyekto, sabi ni Isabel. Una, malinis na tubig. May mga lugar pa rin sa bayan na kailangang maglakad ng milya-milya para lang sa tubig at delikado pa. Kinausap niya ang kanyang mga staff. Wala namang magagawang palusot ang mga ito dahil mismong si Isabel ang tumitingin sa mga problema. Kahit saan may korupsyon. Hindi lang sa politika, sa pamilya, sa relasyon, sa tahanan, sa trabaho, hindi nawawala ang mga taong korap. Kaya hanggang kaya ni Isabel, sinisigurado niyang nakikita niya lahat. Bahagyang ngumiti si Isabel. Pangalawa, gusto kong magpatayo ng health clinic lalo na para sa mga nakatira sa liblib. Hindi dapat sila bumabiyahe ng ilang oras para lang makakita ng doktor. Tumigil siya sandali, pinakawalan ng bigat ng kanyang mga salita. Hindi lang yun isang hakbang pampolitika. Isa yun sa pagtubos para sa kanyang asawa, para sa sarili, at para sa bayan. At pangatlo, dagdag niya pa, gusto kong magtatag ng scholarship fund para sa mga estudyanteng may potensyal pero walang kakayahang makapagkolehiyo. Karapat-dapat silang mabigyan ng pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, nakatayo si Isabel sa harap ng punong town hall. Maingay ang bulwagan at maraming tao. Magandang gabi, panimula ni Isabel, kalmado ngunit matatagang boses. Tinipon ko kayo ngayon upang sabihin ang progress sa pagbabalik ng yaman na dating kinuha sa inyo. Nakipagpulong ako sa mga abogado. Patuloy niya. Lahat ng ari-ari ang nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang ay naibenta na. Ang pondo ay direkta na sa isang trust fund na direktang makikinabang ang komunidad. Ang unang proyekto ay ang malinis na tubig. Ramdam ni Isabel ang bigat ng sandali. Hindi lang yun simpleng pagpupulong. Alam kong nahihirapan kayong magtiwala sa akin, lalo at asawa ko si Ernesto Ramirez, sabi ni Isabel. Pero nangangako ako, hindi ako titigil hanggat ang bawat pisong kinuha ay maibalik sa taong bayan. At sama-sama nating itatayo ang isang kinabukasang naghihintay sa atin. Kinagabihan, nakaupo si Isabel sa katahimikan ng kanyang opisina sa bahay. Ngayon, may pag-asang umiikot sa paligid nila. Nakatingin pa rin sa kanyang bayan, hindi na tahimik, kundi umasa na may mangyayari. Pumasok si Marco at may dalang isang tasa ng kape. Good evening po, ma. Pinag-uusapan ka nila sa labas. May ilan pa rin nag-aalinlangan pero nakikinig sila. Tinanggap ni Isabel ang tasa ng kape at may bahagyang ngiti. Hindi ko to ginagawa para pakinggan nila ako. Ginagawa ko to dahil may utang tayo sa kanila. Umupo si Marco sa tabi niya. Sa tingin ko po, wala pa silang nagiging mayor na katulad mo. Kinabukasan, may article ng kumalat tungkol kay Isabel. Inuugnay ang pangalan niya sa maruming pera at iskandalo. Sunod-sunod ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa dami ng mensaheng natatanggap. Karamihan ay mula sa mga taga-suporta na nagbibigay ng pag-unawa. Isinantabi ni Isabel ang cellphone at kinusot ang mga mata. Tauhan niya rin ang sumasagot ng mga tawag sa office. Alam niyang darating ang araw na yon, pero wala siyang paghahanda sa sakit ng mga panghuhusga ng mga taong sarado ang utak.
Kailangan po nating mag-usap, sabi ni Marco habang isinasara ang pinto. May kumakalat na chismis. Sinasabing ikaw daw po ay nagpapadala ng pera sa isang pribadong account. Napabuntong hininga si Isabel at bumagsak ang mga balikat. Darating at darating din talaga yan. Hahanap sila ng kasiraan sa akin. Posible rin na mga kaalyado yan ng papa mo dati. Umupo si Marco sa tapat niya. May isa pa. May pagbabanta na ipinadala sa opisina mo kahapon, ma. Hindi na po maganda ito. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Isabel, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Hindi na siya banyaga sa takot, sanay na siya roon. Sigurado ako na mga kaalyado yan ng papa mo, sagot ni Isabel at huminga ng malalim. Ayaw nilang magtagumpay ako, banta sa kanilang mga reforma ko. Ano na pong gagawin natin ngayon? Tanong sa kanya ni Marco. Matatag na tinignan ni Isabel ang anak. Ipagpapatuloy natin to. Hindi tayo uurong. Mananatili akong tapat at bukas sa taong bayan. Hindi nila ako matatakot. Sina Sofia at Matthew, baka dalhin ko muna sila sa probinsya ni nanay. Pero maliit lang ang bahay namin doon. Mahirap lang naman kami noon. Hindi kami pinanagutan ng lolo mo. Si Papa ang mayaman at saka lang ako nakatamasa ng yaman nang mamatay si nanay. Baka sa kamag-anak ng father side ko kayo dalhin dahil mayaman sila at mas protektado. Ayokong madamay kayo. Ikaw, Marco, sumama ka na rin. Doon na muna kayo pansamantala. Umiling naman si Marco. Ma, nakalimutan mo na po yata ang pinalaki mo ko at inalagaan po ako ni Lolo. Hindi po ako natatakot. Sasamahan po kita. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Kinabukasan ng gabi, muling humarap si Isabel sa isang punong town hall. Kailangan niyang linisin agad lahat ng issue para hindi na lalong lumala. Tinawag ko po kayo ngayon para harapin ang mga kasinungalingang ikinakalat laban sa aking panunungkulan. Panimula ni Isabel habang sinusuyod ng tingin ang buong paligid. May mga tao, mga dating kakampi ng aking yumaong asawa, na gusto akong mapabagsak. Gusto nilang sirain ang tiwalang nabuo natin. Pero narito ako, dala ang katotohanan. Tumahimik ang silid, nakatuon ang lahat ng mga mata sa kanya. May mga chismis na nangungurakot din daw po ako ng pera, tulad ng ginawa ng aking asawa. May mga pagbabanta na sinusubukang takutin ako para umatras. Patuloy pa ni Isabel. Pero hindi ako tatakbo, hindi ako magtatago. Ang gagawin ko ay ipagpapatuloy ang trabaho, ang malinis na tubig na ipinangako natin, ang klinikang pangkalusugan, ang mga scholarship na para sa inyong mga anak. Hindi ko hahayaang maagaw sa inyo ang mga yon. Isang boses mula sa likod ng town hall ang sumigaw. Paano kami magtitiwala sa iyo, Mayor? Bahagi ang pamilya mo ng sistemang umabuso sa amin. Matatag na tiningnan ni Isabel ang lalaki. Naiintindihan ko ang inyong galit. Naiintindihan ko ang kawalan ng tiwala. Pero simula nang maupo ako bilang alkalde, bawat araw ay ginugol ko sa pagsasaayos ng mga pagkakamaling iniwan ng nakaraang administrasyon. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko upang itama ang mali. Hayaan niyong ang aking mga aksyon ang magsalita para sa akin. Isang babae sa unang hanay ang nagsalita. Naging bukas ka sa amin. Ipinakita mo ang mga plano mo. Nakita namin ang mga pagbabagong sinimulan mo. Suportado ka namin, Mayora. Kailangan lang naming makita kang magpatuloy. Tumango si Isabel. Taos-puso ang pasasalamat. Kahit ramdam niyang hati pa rin ang loob ng marami. At yan mismo ang balak kong gawin. Sama-sama nating bubuuin muli ang bayan na minsang nawasak. Nandito ako, hindi para sa sarili ko o hindi para linisin ang pangalan ng yumao kong asawa. Nandito ako para sa bayan. Kinabukasan ng umaga, nakipagpulong si Isabel sa kanyang mga auditor at lokal na pinuno. Kailangan nating patunayan na wala akong itinatago. Lahat ng account, bawat transaksyon, bubuksan natin para sa pagsusuri. Ipapaskil natin online ang resulta. At personal kong haharapin ang kahit anong pagkukulang gaano man kaliit. Tumango si Attorney Rivas. Matapang na hakbang yan, Mayora. Kung may maliit mang pagkakamali, gagamitin nila laban sa'yo. Hindi ako natatakot sa katotohanan. Sagot ni Isabel. Hayaan mo silang dumating. Haharapin ko sila ng diretso. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, pumasok si Lori. Mayora, may panibagong batch ng pagbabanta. May mga anonymous na tawag. May ilan ding dumaan online.
Hindi natinag si Isabel. Haharapin ko yan. Walang magbabago. Magpapatuloy tayo. Nag-alinlangan si Lori. Sigurado ka po bang ayos ka pa, Mayora? Bahagyang ngumiti si Isabel. Ayos lang ako, Lori. Alam na natin na darating to. Kinagabihan, muling humarap si Isabel sa harap ng community center, kausap ang kanyang mga taga-suporta. Mas maliit ang bilang kaysa dati, pero pamilyar ang mga mukha, mga naniniwala sa kanya mula pa sa simula. Mahaba pang lalakbayin natin, wika ni Isabel. Pero hindi ako aatras, mananatili ako, at sama-sama nating patutunayan na mas makapangyarihan ang katotohanan at dangal kaysa sa anumang paninira. Nagpalakpakan ang mga tao at muling tumibay ang loob ni Isabel. Malayo pa ang laban, pero hindi siya nag-iisa. Nagpatuloy ang laban, paghahanap ng ebidensya, hanggang sa nalaman niya kung sino ang mga kasangkot sa katiwalian kasama ang kanyang asawa. Nalaman niya rin kung sino-sino ang mga nagpapadala ng banta sa kanya. Pinangalanan na, kaya alam niyang matatakot na ang mga itong gumawa ng susunod na hakbang laban sa kanya. Dinidinig na rin ang kaso ng mga ito. Nang matapos si Isabel sa mga nakaraang issue, namuno siya ng tapat sa bayan ng San Lorenzo. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, napangiti siya sa mga dumarating sa kanyang reports. May mga malilinis ng tubig sa mga liblib na lugar. Marami na rin ang scholar ng bayan. Ang health clinic kompleto na sa staff at mga doktor. Nakakapaglingkod na sa mahigit 200 pasyente kada linggo. Maingat na kumatok si Lori sa kanyang pinto. Mayora, may tawag po mula sa ICN Patrol. Gusto po nilang magpa-interview tungkol po sa leadership niyo po rito sa San Lorenzo. Schedule ko po ba? Napakurap si Isabel at hindi napigilan ang pagkabigla. Totoo? Gusto talaga nilang itampok ang munting bayan natin? Ngumiti si Lori. Yes po, Mayora. Natawa si Isabel at umupo ng bahagya sa likod ng kanyang upuan. Sabihin mo sa kanila, pumapayag ako. Pero kailangan isama rin nila ang community workers. Hindi lang ito tungkol sa akin, gusto kong mas mabigyan ng coverage at exposure ang mga mamamayan kumpara sa akin. Sunod-sunod ang naging interview sa kanya. Maraming namamangha sa pamumuno niya sa San Lorenzo. Subalit palagi niyang sinasabing tungkulin niya lang yon na dapat naman talagang gampanan. At wala po kayong posters saan man sa bayan? Tanong ng reporter, halatang nagtataka. Natawa si Isabel. Hindi kami namumuno gamit ang mukha sa pader. Namumuno kami dahil kailangan ng bayan. Ang mga gamit na pinamimigay namin sa mga bata hanggang maaari walang logo. Kasi ang mga bata, iba ng panlasa ngayon. Mas gusto kong makita nilang gamitin ang mga binibigay ng pamahalaan sa kanila. Kahit walang logo o pangalan ko bilang mayor, kung alam nilang maganda ang panunungkulan, tatatak na yon sa kanilang isipan. Mayora, paampon! Sigaw ng isang binata kasama ang mga estudyante nitong kaibigan. Gamit ko ang bag na bigay mo, Mayora. Sip-sip po kasi ako. Kaso Mayora, pinagtatawanan nila ako. Gamit ko raw kasi wala akong pambili. Mayora, tanggalan mo nga ng scholarship. Mga pangit naman ang ugali. Natawa si Isabel. Kapag nagkaroon na ng diploma at trabaho, makakabili ka rin ng magandang bagat branded pa. Opo, Mayora, isasampal ko po sa mga pagmumukha ng mga to. Tumawa ang mga kabarkada ng binata at halatang biruan lang ang nangyayaring usapan. Sumigaw ang isa pang estudyanteng dalaga. I love you, Mayora. Pero Mayora, pwedeng akin na lang po si Marco. Palahi naman po kahit isang anak lang. Hindi po ako maghahabol. Paisa lang po kay Bevy Loves Marco. Nahagipay ng kamera, kaya nagtawanan ng lahat. Natawa na rin si Marco na may hawak ng kamera. Cameraman sa araw na yon. Nagugulantang din ito, lalo na't naging crush ng bayan ang kanyang panganay na anak. Pagbalik sa opisina, nagpaalam na si Marco sa kanya. Nagtrabaho na kasi ito sa isang station kaya minsan na lang makita. Sana sa sunod mong balik, may girlfriend ka na, Marco. Natawa naman ang panganay niyang anak. Kung gusto mo asawa ko na po at apo na agad. Kinurot niya naman ito sa tagiliran. Girlfriend muna. Nagpatuloy ang trabaho niya sa opisina. Matatapos na sana ang araw nang dumating ang isang bisita. Si Lina yon, isang batang kapitana ng barangay mula sa Karatig Bayan. Pasensya na po kung hindi ako nagpa-schedule, Mayora.
Nahihiyang sabi ni Lina habang mahigpit na hawak ang isang folder. Kailangan ko po talaga kayong makausap. Napanood ko po kayo sa forum ng isang buwan, yung tungkol sa makataong pamumuno. Wala pa po akong narinig na politikong ganun magsalita. Sobrang namamangha po ako sa iyo, Mayora. Itinuro ni Isabel ang upuan sa tapat niya. Maupo ka. Nagniningning ang mga mata ni Lina. Bayan po kami ng mga magsasaka. Ang daming problema sa irigasyon at luma ng mga kagamitan. Gusto ko pong may baguhin pero sabi ng mga veterano, masyado raw akong bata, masyadong mahina. Ngumiti si Isabel at puno ng pagkaunawa. Gusto mo ng payo. Alam mo, maging totoo ka lang. Nagsabi ako ng totoo at hindi ko kailanman tinalikuran ang taong bayan. Kahit masakit na minsan ang mga sinasabi nila sa akin. Masaya siyang may nai-inspire na mga tao. Kung katulad lang ni Isabel lahat ng namumuno, maunlad na sana ang kanilang bansa. Isang karaniwang Lunes ng umaga nang pumasok si Isabel sa San Lorenzo National High School upang magsalita sa flag ceremony. Bilang alkalde, nagawa niya na yon ng maraming beses. Pero ngayong araw, habang nakatayo siya sa entablado, sandali siyang natigilan. Nasa dulo ng court, nandoon ang first love niya noong high school. Matangkad, maayos ang tindig, suot ang navy blue na polo at salamin na lalong nagpaseryoso sa mukha nito. Si Rafael Torres, ang kanyang unang pag-ibig mula sa high school. Hindi niya ito nakita ng halos 30 taon. Sila noong high school pero bigla na lang siya nitong iniwan dahil lumipat sa ibang lugar. Pagkatapos ng graduation, umalis ito para mag-aral sa ibang bansa. Ngayon, nandyan si Rafael bilang Principal Torres. Ito palang bagong itinalagang principal doon. Sa loob ng faculty lounge, tumayo si Rafael nang pumasok siya. Isabel, pasensya na. Ang ibig kong sabihin, Mayora. Sir Rafael, tugon ni Isabel, parang bahagyang nauubos ang hininga. Ang ganda mo pa rin. Parang hindi ka tumatanda. Nakangiting sabi nito. Natawa siya at medyo nahiya. Mangbobola ka pa rin. Ngumiti naman ito. Hindi ko palalampasin ang araw na to nang hindi ka batiin. Pinagmamasdan kita mula sa malayo. Ang dami mong nagawang maganda. Salamat, sagot ni Isabel at medyo naiilang dahil napapatingin ang ilang teacher sa kanila. May kaklase pa sila roon dati at narinig niyang binibida na ang past nila ni Rafael. At ikaw, principal na pala. Bagay sa'yo. Nanatili akong walang asawa. Simpleng sagot nito. Nabigla si Isabel. May mga narinig siyang humahagik-gik habang kumukuha ng pagkain. Napatingin siya sa kanyang mga staff na biglang umiwas ng tingin. Walang asawa? Naiilang siyang tumawa. Umiling naman si Rafael at mataman siyang tiningnan. Wala akong nakitang tao na gusto kong sulatan ng mga kalokohang love notes gaya ng ginagawa ko sa iyo noon. Uminit ang mukha ni Isabel. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Nahihiya siya. Pakiramdam niya may kakalat na naman na bagong chismis tungkol sa kanya. Katulad na lang ng headline na Mayora ng San Lorenzo na mataang kumekerengkeng sa harap ng isang prinsipal. Lumapit si Rafael ng kaunti. Pwede ba kitang ligawan? Hindi na napigilan ng mga teachers sa paligid nila ang mapatili ng mahina. Hiyang-hiya na siya. May mga nakiosyoso pang mga parent ng students na nandoon. Tumibok ng mabilis ang puso ni Isabel. Ibig mong sabihin, parang date? Napangiti naman si Rafael. Tama, ganun nga. Naudlot ang meron tayo nun. Gusto ko sanang ituloy, Isabel. Pag-uwi ni Isabel sa bahay, kumalat na nga ang balita na parang apoy sa kagubatan. Siyempre, mga staff niya lang naman ang nag-leak ng chismis na yon. Sinalubong siya ni Sofia sa pintuan nang may ngiti sa mga labi. So, may love life ka na po, Mama? Sofia! Warning niya rito habang nagtatanggal ng mga sapatos. Pumunta si Aling Tasing sa sala na may hawak na cellphone. May fan page na Team Isarafi. Pati si Ate Nena mula sa bakery nag-comment. Nakakakilig daw kayo. Oh, Diyos ko! Buntong hininga ni Isabel. Matatanda na po kami ni Rafael. Ngumiti si Marco sa kanya. Mukhang mabuting tao naman po siya, Ma. Wala pang problema sa akin kung mag-asawa ka ulit. Hindi ka naman po namin iiwan. Pero alam po namin na iba pa rin talagang may partner sa buhay.
Matagal na pong wala si Papa. Kaya pwede nyo naman po sigurong pagbigyan ng sarili nyo. Hindi na ako teenager. Protesta niya kahit na may kaunti pa rin kilig na nararamdaman. Tumangon naman si Marco. Pero hindi po ibig sabihin na hindi ka na po pwedeng magmahal ulit. Dahil sa suporta ng kanyang mga anak, na-push na rin talaga siyang makipag-date kay Rafael. Gusto niya rin naman kasi ito. Gusto niyang makilala muli ang kanyang first love. Ang unang date nila ay sa isang tahimik na coffee shop sa tabing dagat sa labas ng bayan. Naalala ko pang sulat kamay mo, sabi ni Rafael habang iniinom ang kape. Yung paalong bilog ang mga tuldok ng letter I mo. Yun lang ang pinakamaganda sa sulat mo dahil parang kinahig ng manok ang iba. Natawa si Isabel. Naalala mo pa yon? Naalala ko ang lahat tungkol sa'yo. Nahihiyang ngumiti si Isabel. Parang ginagawa mo akong high school girl ulit. May respeto, hindi pa dalos-dalos at halos publiko na ang panliligaw sa kanya ni Rafael. Mas lalo pang naging maingay sa publiko dahil para na silang naging love team sa bayan nila. Ang mga driver ng tricycle, nagpapatugtog palagi ng love song kapag dumadaan siya. May mga nakita pa siyang banner ng love team nila sa tuwing may pagpupulong sa town hall. Natatawa na lang siya. Tawa ng tawa si Lori. Trending po kayo sa mga barangay group chats, Mayora. Kayo na po ang main love team namin. Pati ang mga barangay captain, hindi nagpatawad. Kailan po ang kasal, Mayora? Invited po bang lahat? Natawa na lang si Isabel habang namumula. Sa kaloob-looban niya, may isang bagay na lumambot sa kanyang puso. Sa mga taon, siya'y naging ina, alkalde at isang byuda. At sa tuwing hinahawakan ni Rafael ang kanyang kamay, sa tuwing naaalala niya ang mga detalye mula sa kanilang kabataan, natagpuan niya ang isang bahagi ng sarili niya na akala niya'y matagal nang nawala. Isang tahimik na linggo, dinala siya ni Rafael sa plaza na ngayon maganda na at na-renovate batapos ang mga taon ng pagpapabaya. Inilabas ni Rafael ang isang singsing. Isabel, sana napatunayan ko sa iyo at naipakita na mahal pa rin kita. Pero ayoko nang mag-aksaya pa ng panahon. Maraming oras at araw ang nawala sa ating dalawa. Gusto na talaga kitang makasama. Pakakasalan mo ba ako? Napakurap si Isabel habang tinitingnan ng singsing. Rafael, sigurado ka? Lumapit si Rafael. Oo naman. Hindi niya napigilang lumuha. Marahan siyang tumango kaya isinuot na nito ang singsing sa kanya. Nang kinasal sila, parang pista sa bayan. Marami ang nagsasaya at may mga banda pang tumutugtog. Maraming nagregalo sa kanila. Kahit simpleng mga mamamayan, pinilit na makapag-abot ng regalo kay Isabel. Doon niya napatunayan na mahal siya ng mga nasasakupan niya. Pagkatapos ng kasal, nagpatuloy siya sa pagiging mayor. Mas inabala niya ang sarili dahil patapos na ang kanyang termino. Gusto ng mga tao na tumakbo siya ulit, pero gusto niya rin namang magpahinga sa politika. Handa ka na ba? Tanong ni Rafael habang inaayos ang kuwelyo. Tumango si Isabel, pinagmamasdan ng dumadagsang tao sa harap ng pansamantalang entablado. Tumigil sa pagtugtog ang banda ng munisipyo at muling nagsalita ang MC. Mga kababayan, kaibigan, nagsama-sama tayo rito hindi lang para magbukas ng park, kundi para gunitain ang isang paglalakbay. Palakpakan po natin ang ating punong bayan, ang pinunong muling nagbalik ng tiwala sa pamamagitan ng katotohanan. Mayor Isabel Torres. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong parke. Lumapit si Isabel sa mikropono habang mahinahon ng tinig. Ang lugar na to, panimula ni Isabel, ay minsang naging simbolo ng mga naputol na pangako. Dito nagsimula ang sakit para sa akin at para rin sa marami sa inyo. Ngunit pinili nating huwag itong pabayaan. Pinili nating itama. Muling tinanaw ni Isabel ang kanyang mga anak at asawa sa kahinarapang madla. Iniaalay natin ang parke na ito hindi sa isang pangalan, kundi sa isang kaisipan na ang pamumuno ay serbisyo, na ang katotohanan gaano man kasakit ay daan sa paghilom, at ang bukas ay nagsisimula sa kung ano ang pipiliin nating gawin ngayon. Tumayo ang mga tao at sabay-sabay na pumalakpak. Namumuo ang luha sa mata ng matandang babae sa wheelchair, mga estudyanteng naka-uniforme, mga magsasakang sunog ang balat sa ilalim ng araw.
Lahat ng tao sa kanilang bayan masaya sa kanyang naging paglilingkod sa bayan. Matapos ang seremonya, dahan-dahang naglakad ang mga pamilya sa paligid ng parke. Naglakad din sila ron bilang isang pamilya. Nadaanan nila ang isang reading nook na gawa sa mga na-recover na materyales. Idea yun ni Sofia, kaya isinama niya na. Malapit sa fountain, huminto si Isabel upang kumustahin ang isang ina na may bagong negosyo mula sa Community Trust Fund. Si Marco naman, sandaling natigil sa isang pader na may ukit ng mga pangalan ng mga scholar na umunlad sa ilalim ng mga programa ng bayan. Ito ang totoong pamana. Mahina ngunit buo ang tinig na sabi ni Aling Tasing. Hindi estatwa, hindi pangalan ng politiko sa kalye, kundi mga buhay ng mga mamamayan na gumaan. Lumapit si Lori, dala ang bagong press release. Mayora, tinatanong ng media kung tatakbo po kayo bilang gobernador sa susunod na taon. Tinaasan ni Isabel ng kilay ang sinabi nito. Hindi naman kailangan ng posisyon para tumulong. Pero, sige, pag-iisipan ko at marami pa rin talagang mapangsamantala sa gobyerno. Pero sa ngayon, sabihin niyo sa kanila, abala akong magtanim ng puno at kumerengkeng sa asawa kong pogi. Nagtawanan naman ang kanyang mga anak at asawa. Habang papalubog ang araw, nagsimula ng magliwanag ang ilaw sa parke. Isang grupo ng mga bata ang nagtipon sa ilalim ng puno na itinanim ng mga ito kanina. Lumapit ang isang batang babae kay Isabel. Mayora, pwede po ba akong bumalik dito araw-araw? Oo naman, sagot ni Isabel, lumuhod upang magkatapat ang kanilang mga mata. Sa inyong parking ito, sa inyong lahat, wala nga agaw nito sa inyo. At sa gitna ng bayang minsang nabalot ng anino, masaya si Isabel na may nagawa siya para sa bayan. Nilagay siya at pinrotektahan ng Diyos doon para maging matiwasay ang mga buhay ng kanyang mga nasasakupan. Itinuturo sa atin ng kwento ni Isabel na ang tunay na pamumuno ay nagmumula sa kababaang loob, integridad at tapang na harapin ang masakit na katotohanan. Kahit pa mabigat ang pasan ng mga kasalanan ng nakaraan, lalo na ng mga mahal natin sa buhay, maaari pa ring piliin ang tama at maging makatarungan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.